Yung iglesia sa Efeso, sapagkat nakikita po ninyo yan, ito ay literal na lugar. Ibig sabihin yung mensahe na napapaloob sa vision sa pangitain ni Apostol Juan o ni Juan na Revelador ay merong kinalaman ito sa literal na iglesia, no? Na nasasakop din sa Asia Minor, at the same time ay yung spiritual message nito na applicable sa ating kapanahunan. Alam niyo po kasi ay ito pong pitong iglesia, ito po ay naglalarawan sa kasaysayan ng iisang iglesia sa pitong yugto ng panahon. Iba-ibang yugto o iba-ibang karanasan ng tunay na iglesia. So, ang bayan ng Diyos ay mayroong isang iglesia. Ang karanasan niya ay nakasalalay o nakabatay o kaya iniugnay doon sa pitong literal na iglesia. Ibig sabihin, sa ating mga babasahin, ay aalamin natin yung literal mismo na karanasan niya at anong meron doon. Na yung mensahe ng Panginoon doon sa literal na iglesia ay napakalaki ang pakinabang sa ating panahon ngayon. Ayan ang ating nais na iparating yan. Ngayon, balikan natin itong iglesia sa Efeso bilang pangunahin. Ito ay tinatawag din na the infant church or pure church. Ang isa sa puna na naging laman ito ng mga sermon ng iba't ibang mga denomination, preacher, ay lost their first love. Ayan. Iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig. So ito pong iglesia na ito ay pinakauna, ito po ay saklaw ang panahon nito sa gawa ng mga apostol. Ito pong aklat ng gawa. Ano? Yung aklat ng gawa ay may mga pangyayari po dyan na nababanggit din sa chapter 1, chapter 2 ng Revelation, at yung ilan ay nasa chapter 3. So, ibig sabihin yung Book of Revelation ay naglalaman ito ng history sa unang iglesia. Kaya nga ang tawag po dito, infant church. Ito po yung batang iglesia na iniwanan ng Panginoon matapos niyang ma-establish yung Christianity, yung kanyang mga alagad na tinawag, nagpatuloy at doon nagpasimula yung katawagan na Kristyanismo. Ngayon, sa literal na lugar, mga kapatid, kung inyong babalikan yung topic natin doon sa Efeso, yung pong historical background nitong lugar na ito ay pinagtataguan po ito. Panoorin niyo po yung the first call, yung iglesia sa Efeso. Tatalakay po natin doon, ayon sa history, na ito ay pinagtataguan ng mga kriminal. Sintro ito ng kriminalidad. At ang sa papuron ay, ito po ay kilala na mayroong isang malaking templo na tinatawag na templo ni Diana na isang Diyosa. Ibig sabihin, kung pag-uusapan ay ang kalagayang espiritual ng bayan, hindi po maganda. Bakit? Kasi nandoon namumugad yung kinikilalang piki na Diyos. Lalo na ito po ay babae, no? So, ang tanong natin ay, paano nakarating doon yung pabalita? Kung inyong mapapanood po yung ating episode 1 nito, ay nakarating po doon ang pabalita sa magitan ng mag-asawa na si Priscilla at si Aquila. Yan. At sila po ay sinugo sa lugar na iyon. At nakapangaral po sila doon. At ayon na rin doon sa ating napag-aralan, ay mayroong sumunod na nakarating doon sa lugar, walang iba kundi si Apolos. Si Apolos na mahusay sa Biblia na nahikayat o kaya ay naaralan ni Apostol Pablo, ay magaling po siya. Mas galing siya magtanggol sa katotohanan laban sa mga huwad na aral o huwad na mga ngaral. So, ang puna dito sa iglesia nito ay yung sabi dyan, ay lost their first love. So, ang payo po doon sa iglesyang ito ay balikan ang unang pag-ibig. Ano po yung impormasyon na nabanggit natin dito?
Sabi po doon sa, nabanggit ko kanina na ito ay kinaroroonan ng templo ni Diana. So, dito sa picture na ito, makikita po ninyo, mga kapatid, the Temple of Artemis at Ephesus. So, akala ko ba si Diana? Bakit Artemis? Nasa Google naman ito, nasa mga storybooks naman ito. Actually, ito, bagaman nakalagay dyan, Temple of Artemis, ay ito na rin po yung templo ni Diana. Paano kasi? Sa relihiyong Romano, ay tinatawag siyang Diyosa ng mababangis na hayop o mga ngaso na kinikilala bilang Diyosa. Sa Greek po kasi ay Artemis. Pero sa Romans po, mga kapatid, ay tinatawag po siyang si Diana. Ngayon, ang sabi dito, Diana, in Romance religion, goddess of wild animals and the hunt, identified with the Greek goddess Artemis. Ayaw. Her name is akin to the Latin word Dium, na yung Dium ay sky, yung langit, at Dios, ibig sabihin ay daylight. Like her Greek counterpart, she was also a goddess of domestic animals. So ito po yung record. So ibig sabihin, kapag may nabasa po kayo, the Temple of Artemis sa Ephesus, at the same time, the Temple of Diana, ay pareho lang po yan. Kasi sa Romans siya po ay Diana, sa Greek ay si Artemis. Ito nga po yung dalawa, Diana at Artemis, no? So, pinapaniwalaan po, mga kapatid, na sila po ay iisa, mga kapatid. Ngayon, ang katunayan ay kung titingnan natin sa Biblia, kasi ipinakita ko sa inyo ito sa history ito eh. Kung babasahin po natin yung Gawa 19, talatang 35, ay ganito yung ating mababasa. At nang mapatahimik na ng kalihim bayan ang karamihan, ay kanyang sinabi, kayong mga lalaking taga-Efeso, sino sa mga tao ang hindi nakakaalam na ang bayan ng Efeso ay tagapag-ingat ng templo ng dakilang Diana at ng larawang nahulog mula kay Jupiter. Ayon. So bakit sinabi dyan sa talata na larawan ito ng nahulog mula kay Jupiter? So ibig sabihin, pinapakita ko po sa inyo ngayon na sa history at sa Biblia ay nagtutugma po ito. Ano? Sa Greek mythology, may dalawang Diyos ng langit. Ito ay walang iba kundi si Jupiter at si Zeus. Ano? So, ang ibig sabihin ng pagkakasulat dyan ay parang ganito. Sa lugar ng Efeso, walang hindi nakakikilala sa templo ni Diana na pinadala ni Jupiter o ni Zeus. Ayan. So, dahil nga Diyos ng kalangitan, itong si Zeus at si Jupiter, ay naniniwala sila na ito po ay si Diana ay galing sa Diyos ng langit. Bakit natin tinatouch itong bagay nito? Alam nyo kasi, nung pumasok ang New Testament ay ito po yung panahon ng mga Greeks. So, dami po nilang mga Diyos-Diyusan. Kaya nga, may natin naririnig yung Greek mythology. So, yan po ay naipasok sa tala ng mga gawa ng mga apostol. Kaya itong tinatawag na tagapag-ingat ng templo ng dakilang Diana, na isulat sa aklat ng mga gawa, pero ito po'y part ng Greek mythology. Ayan. Kaya napakaganda po na pinag-aaralan po natin yung history. So ayon sa kasaysayan, ang lugar ng Efeso ay naging bantog. Ayon dyan sa talata, na templo ito ni Diana. Kaya pinapalagay na ang napakagandang templo sa Efeso ay na-dedicate nila kay Diana, na tinatawag na the wonders of the ancient world. Ayan. So itinuturing itong one of the most important financial centers in the ancient world. Ayon po kay William Barclay. Ito po ang sabi ni William Barclay na kinuha ko po sa Revelation of Jesus Christ ni Professor Ranko Stepanovic. The temple possessed the right of asylum.
That is to say, if any man committed a crime, if he could reach the presence of the temple before he was arrested, he was safe. That immunity extended to an area of one bow shot or 200 yards all around the temple. Yan. Thus, the temple housed the choicest collection of criminals in the ancient world. Siyempre, ganun talaga ang mangyayari. Kasi sabi po dyan, kapag ka nakapatay daw ang isang tao, kapag ka nakarating na sila doon sa templo ni Diana, ay ligtas na siya, hindi na siya pwedeng arestuhin. Kaya tinatawag siyang house, the choicest collection of criminals in the ancient world. Itong lugar ng Efeso, mga kapatid. Ibig sabihin, taguan ito ng mga pusakal na kriminal na nakagawa ng malaking kasalanan sa ibang lugar. Doon sila tumatakbo kasi may batas doon na pagka naroon ka na sa malapit sa templo ni Diana ay hindi ka na pwedeng galawin. So ayon kay Barclay, tinatawag din itong famous for superstitious practices and magical arts, mga kapatid. At yan po ay mababasa natin sa Biblia. Ayon kay Barclay, isang historian, ito po ay famous for superstitious practices and magical arts. Alam niyo kung saan sa Biblia yan? Eto, Gawa 19:19. Ang sabi dyan, at hindi kakaunti sa mga nagsisigamit ng mga tabihas ng mahika ay nagsipagtipo ng kanilang mga aklat at pinagsusunog sa paningin ng lahat. At kanilang ibinilang ang halaga niyaon at nasumpungang may 50,000 putol na pila. Ayan, no? Talagang binanggit yung magical arts ng mga taga-Efesos. Ang sabi yan, ang sabi ng mga komentary, itong magical arts ay pinaniwalaan ng mga taga roon na yung kasamaan na ginagawa ng mga tao ay mabuting bagay. Imagine, yung mahika na tinatawag dyan, alam niyo naman, ibig sabihin ng magic, minamagic. So, ibig sabihin, yung kasamaan na ginagawa ng mga tao, pinaniniwalaan nila sa pamagitan ng mga mahika na yan, na yun ay mabuting gawain. Imagine kung gaano kasaklap at kasama ang tao roon na, kumbaga, ginajustify nila na yung masamang ginagawa ay isang kabutihan. O, tinan niyo po ang sabi po rito. Ephesus there poured a stream of criminals of every kind, fugitives from the law, escapers and avoiders of justice, and into Ephesus there flowed a torrent of credulous, superstitious people. For in a superstitious world, Ephesus was well nigh the most superstitious city in the world. Ayan. Kaya ang kalagayan nila, ang lugar na yan ay taguan ng mga masamang tao o kriminal. So dito sa lugar ng Efeso, mga kapatid, ay doon naninirahan ang isang kilala na o tinatawag na famous philosopher na si Heraclitus. Try niyo po i-search kung saan ang origin ni Heraclitus. Si Heraclitus na tinatawag na famous philosopher. Alam niyo, sa history, itong si Heraclitus ay tinagurian na the weeping philosopher. So, bakit kaya siya tinawaguri ang weeping philosopher? So, ang taong ito ayon sa biography o sa kanyang kasaysayan, background, ay hindi marunong, halos hindi kinakitaan ng ngiti. Hindi marunong ngumiti. At kahit minsan ay hindi man lang nakitang tumawa. Ayun ang matindi. So, tinitingnan ng iba na kung bakit ganon itong si Heraclitus na famous philosopher ay tinitingnan nila na maaring dahil sa kalagayan ng kanyang lugar na talagang napakasama. Samantala, sa kabila po noon, ay naging kilala po itong si Heraclitus na ito. Kung bakit ay naging ganon ang kanyang attitude, marahil dahil siya po ay nakatira sa isang terrible uncleanness of the inhabitants of Ephesus. So kung ganon, kasama ang lugar na ito, ang tanong natin uli ay paano nakarating ang pabalita doon?
Nabanggit ko na kanina na ito ay sa pamagitan ni Priscilla at Aquila, pero ngayon babasahin natin. Anong katunayan? Ito. Gawa 18:18 hanggang 19. Ang sabi diyan, at si Pablo, pagkatapos na makatira na roong maraming araw, ay nagpaalam sa mga kapatid at buhat dooy lumayag na patungo sa Syria. Kasama niya si Priscilla at si Aquila, na inahit niya ang kanyang buhok sa Sincria sapagat sila'y may panata. At sila'y nagsidating sa Efeso at sila'y iniwan niya doon, datapat pumasok siya sa sinagoga at nangatuwiran sa mga Hudyo. Ayan. So malinaw mga kapatid na yung binanggit ko kanina kung paano nakarating doon ay sa magitan ng mag-asawa na si Priscilla at si Aquila. So imagine mga kapatid ganun kasama yung Efeso. Paano ka makakapag-minsahe, makakapangaral sa napakasamang lugar na iyon? Kaya alam nyo, maganda nga talaga mga kapatid na sa evangelism, ang pinaka-effective na partner mo ay yung asawa mo. Yan din marahil ang dahilan kung bakit sa Seventh Adventist ay ini-encourage na yung ating mga binatang pastor ay mag-asawa at ang kanilang asawa ay supportive para bago sila i-ordain. Totoo po yan mga kapatid at experience po namin yan at ayaw ko pong pumupunta sa isang lugar na hindi ko kasama yung misis ko na bilang partner sa gawain. Ano po? Kasi alam naman natin na hindi lang naman sa samahan ito ay pwedeng gamitin ni Satanas. Yung walang partner ay pwedeng mabalitaan natin ay hindi na naging magandang resulta. Kasi lalo na pag single, no? Hindi may danger po doon. Ngayon, ang sumunod, natapos na po dito. So, ibig sabihin, para malaman po ninyo kung anong nangyari, paano gumalat ang pabalita doon sa iglesia sa Efeso, balikan nyo po yung episode 1 ng Final Call, yung iglesia sa Efeso. Yun yun.